Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po inyong lingkod ay muli po nagbabalik at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong pahayag ni Atty. Rowena Guanzon dito po sa mga maleta gangs at mga buhaya di umano sa ating bansa. Ito po, basahin po natin ang pahayag ni Atty. Guanzon. Ito po mga kababayan. Ayon po kay Atty. Guanzon, buksan ninyo. Yari ulit kayo. Yari kayo ulit sa Supreme Court. Atty. Rowena Guanzon. Buksan ninyo. Yari kayo ulit sa Supreme Court. Mga kababayan. Ano po yung sinasabi ni Atty. Guanzon na nakasild pa at plano nilang buksan at ipinagmamalakit, pinagyayabang pa mga kababayan? Akala mong ang Vice President ng pamilya Duterte ay katulad nila na isang damuka lang issue na pagnanakaw na pilit nilang tinatabunan? Ito po yon. Ano po ang gusto nilang buksan na nakasild pa, nakabox? Ang income tax return ng Vice President at ng kanyang asawa. Ito po mga kababayan, pakinggan po natin ang napakahusay na si Luistro. La próxima vez prepara alitas de... Madam Chair. The BIR apparently complied with the subpoena by bringing to us the sealed box. But because of that issue of confidentiality, we cannot open the box. Ulit ko po, Madam Chair, na hindi dapat talaga natin ilabas yung ITR ni Attorney Manscarpio dito sa hearing natin ngayon. Madam Chair. May I ask first the BIR Commissioner, if indeed the Justice Committee has no authority to open this box, then when will be the right time to see the contents of this box? Actually, Madam Chair, when we hindi abogado. submitted the documents subject of the subpoena to the House Committee on Justice, we are very much aware as well of the requirement that the same should be in aid of legislation. And Louder, our Commissioner, premise- please. And our premise, when we submitted the documents, is that the proceedings of the committee is also in aid of legislation, given the plenary power of Congress to legislate. This is just my opinion, Madam Chair. Whatever that may be discussed here could possibly the basis of a possible amendment of, for example, the Bank Secrecy Law or of the tax code itself. And so again, Madam Chair, yes, we are aware that when we submit the documents, it must be in aid of legislation. Our premise when we submitted the documents is that this proceeding is also in aid of legislation. Now, applying... Nakita niyo po mga tambay, ginagawa po tanga at mga bobo ang mga Pilipino. Sige, buksan mo. Tama yung sinasabi na Atty. Guanzon buksan mo. At nang malintikan kayo, mga kababayan, hindi pa kayo kumukuha ng permiso sa Court of Appeals. May ruling po yan. Hindi po basta-basta pwedeng buksan yan. Lalong-lalo po yung kay Manscarpio. Di ba? Yung kanyang income tax return. Mga kababayan, ganyan po nila pinupolitika si Luistro na parang hindi abogado dahil po sa pangsariling interes. Mga kababayan. At huwag po nating kalimutan si Jinky Luistro. Mga kababayan, ang isa pong congressman ng Batangas, ng 2nd District ng Batangas. Huwag po natin kakalimutan yung pumutok po sa Cabral Files. Ayan po ang ubod ng galing. Cabral Files ay nakatanggap po siya. Ayon po sa Cabral Files ni Congressman Libiste, hindi po bababa sa mahigit 2 bilyon, 1.9 billion mahigit allocable pork barrel ng 2023 hanggang 2025. 2 taon po mga kababayan. Hindi bababa sa 2 bilyon. Wala pa dyan ang issue niya sa mga cat's eye. Yung mga cat's eye na nilalagay po na reflector sa karsada, may issue rin po siya dyan na daan-daang milyon mga kababayan. At may issue pa rin po siya. Kung hindi dahil kay Speaker, walang ayuda. Kung hindi dahil kay Speaker, walang AX, walang tupad. Kung hindi dahil kay Speaker, mga kababayan.
At syempre, wag din po natin kalimutan na ang kanyang asawa ay tinago niya, mga kababayan, sa kabila na ito'y may kaso na pangmumulestya. Hindi po ba? At wag din po natin kalimutan na si Jinky Luistro ay may utang sa asawa ng Vice President na hindi po nagbabayad. Ganyan po nila gawin tanga at bobo ang mga Pilipino. Lahat po ay gagawin nila dahil wala po na silang matatakbuhan. Wala na po eh. Ito na po kasi ang kailangan at huling barahan nila na kailangan na po nilang gawin dahil mahigit 1 taon na lang, mga kababayan, mahigit 1 taon na lang, malapit na po itong mga tao na ito kung mananalo si Vice President dahil mahihirapan nilang dayain, kaya nga pilit nilang pinababagsak kung ano-ano na lang ang issue nila na puro po sablay at puro po scripted. Di umano. Nakita nyo po, dahil lahat po sila ay napakalalaki po ng issue. Billion! Wala pong nakita ang taong bayan. Wala po tayong nakita mga proyekto. Puro po sira. Ghost project. Saan napunta ang mga bilyones? Pero tinututukan nila para mailihis. Mawala ang issue sa korupsyon nila. Lalong-lalo ang pinaputok ni Saldico, pinaputok ni Gutesa, pinaputok ng 18 Marines at marami pang ibang sasama at talagang lalantad. Marami pa raw na magpapatotoo dito sa mga tao na ito na nadideliveran ng mali-maletang pera, mga kababayan. Pero nakita po natin kung gaano po ito kakakapal ng mga pagmumuka. Pilit po nilang dinadivert ang issue nila. Dinadivert ang issue sa mga Duterte. Sila po, mga kababayan, real talk, ang talagang napakaraming ninanakaw sa kaban ng ating bayan. Napakarami. Ubod ng lalaki. Di umano. Kaya nga po, ginagamit nila lahat ang asset. Pati mga mainstream media ang malalaki. Nababayaran ayon sa mga Marine. Gumamit din sila ng mga trolls. Bayaran ayon sa mga Marines. Pati po sa opisina, dyan po sa PCO, isang damukal din po ang budget dyan. Hindi po ba bilyon-bilyon? At wala rin pong ginawang trabaho yan. Puro din po Duterte. Hindi po ba? Lahat po ay gagawin nila para lang pumapabagsak ang Vice President at ang pamilya Duterte. Kaya nga po, ano po ang hamon ni Atty. Rowena Guanzon? Sige, buksan nyo! Buksan ninyo! Buksan na ninyo yung box, yung income tax return ng asawa ng Vice President na si Atty. Mans Carpio. Buksan nyo na nang malintikan na naman kayo sa Korte Suprema. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang napakahusay at napakaangas at napakayayabang na mga politiko na akala mo kay lilinis. Pero ang ginawang paglilingkod sa atin na mag-aapat na taon na, puro po issue ay korupsyon at pamumulitika. Pero sa kabila niyan, pagka ang pakikinggan mo ay mainstream media, yung malalaking mainstream media, akala mo kay lilinis nila. Pero wala pong nakita wala po tayong nakita sa mga ginawa nila. Ang nakita lang po natin, kahirapan. Kahirapan po ang nakita natin. Paghihirap natin. Ibinaon pa tayo sa utang. At tayo po'y pinahihirapan sa napakamamahal na bilihin. Dahil magagaling po silang magtrabaho. Di po ba? Magaling. Kaya nga po mapapamura ka sa mga hayop na yan eh. Mapapamura ka. Pagka ganyan pong politiko ang maglilingkod sa iyo, mapapamura ka, mga kababayan. Mapapamura ka. Maraming salamat po mga tambay. Sa gusto po ng ating tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok. At thank you po sa inyo. Sa mga gusto po at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Sa patuloy po nagsusubscribe, mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyo.
At syempre po, shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Tatay Nick ng Canada, kay Mila Yi, Eric Hershaw ng Canada, Jem Aris sa United Arab Emirates, Annie Jo, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, ako si Pilam, Gayat Shena, si Balance Vision TV at Jesus Valdepena. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at tiis-tiis lang po at lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa at God bless po sa inyong lahat. Muli po, bye-bye, paalam.